Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop and welcome to another video testing. Shoutout po natin si Sir Allen ng Davao City. This is the Umarex T4A Tactical Revolver Caliber 50. Yan, makikita nyo po guys yung laki ng barrel. That's Caliber 50 by Umarex Gen 2. 7.5 joules po yan. Yan, naka fiber optic sight na po yan. 6 shots, caliber 50, CO2 powered. Ito sir, yung inyong order na extra CO2. Tapos yung short strike. Papakita ko yan mamaya. And ito naman po, pwede din siyang balahan ng paper ball. Okay. Laman nito is paper. Ito yung owner's manual. Ayan. So, this is the Gen 2. Pwede mo siyang lagyan ng flashlight dito, sir. Meron siyang railing. At yung red dot optic or mini scope, pwede. Pwede mo siyang pormahan. Ito yung kanyang quick pursing cup. Ito yung quick pursing cup. Ito yung magazine. Ito yung mag-release. Ito naman yung pressure indicator. Ito. Yan. Pressure indicator. Yan. Okay, so this is the Umarex T4A Tactical Revolver 7.5 joules. Metal barrel, bali yung pinaka-body niya and frame is polymer. Yan, pero yung barrel is metal. Ayan. So, pwede rin siyang rubber ball. Yan, ganito kalaki yung bala. Imagine that guys, caliber 50. Tapos, ito naman yung bala ng airsoft. Yan yung bala ng airsoft. Yan yung bala ng airsoft, plastic BBs. Tapos ito yung bala niya. Laki, di ba? Yan. Sayang lang wala tayong available na steel ball. Pwede po itong steel ball. Naubusan tayo ng steel ball. Okay, so load tayo ng CO2. De-demonstrate natin paano pag-load ng bala CO2. Okay, so ito papakita ko lang sir yung short strike. Ito po yung short strike. Yan yung itsura niyan. Bali, ano yan sir? Yung meron siyang aluminum ball sa gitna. Tapos nababalutan siya ng plastic. Yan. Tapos meron siyang riffling. Pag ito ay lumabas sa barrel, umiikot kasi may riffling siya. Ayan o. Meron siyang riffling. Ito yung short strike. Ito naman po yung paper ball. Ayan, nababasag po ito. Once na tumama sa matigas, sa solid, nababasag yan. Tapos may laman yan na maanghang. Ayan. Plastic lang yung pinaka-shell niya. Kaya nababasag yan. Paper ball. Ito naman yung rubber ball. Ito reusable. Itong dalawa, hindi po. Kasi po pwedeng mabasag to. Ito nababasag din to. Naghihiwalay po yung aluminum ball tsaka yung plastic. Ito reusable. As long as hindi basag yung rubber, pwede mo pang gamitin ulit. Linisan mo lang sir kapag gagamitin mo ulit. Ayan. Tapos ito naman sir yung magazine. 6 shots yan. Pag re-release, ganyan lang. Ayan. Ito yung original magazine. Yan, metal yung gear. Ito yung gear. Metal yan.
Sa replacement, hindi ganito. Pero gagana din sa TR50. Yan. So, ito, sample tayo mag-load ng Sure Strike. So, bali ito facing. Ito yung harap. Yan yung harap. Tapos ito yung ganito pag-load. Sorry, baliktad. Sa kabila pala. Yan. So, kung ito yung harapan, sa kabila ako kayo mag-load. Yan. Dito. Sa kabila. Yan, pa ganyan. Yan. Tapos, sa rubber ball naman, ganun din sa kabila. Yan, yung sa rubber ball. So, hindi ko lang gagamitin to ngayong pang testing. Kasi, sayang. Wala na tayong stock nun. Yan. Pag sa rubber ball naman, sa kabila. Basta tatandaan nyo lang po yung gear. Sa kabila kayo maglo-load. Pag sa Devastator naman, nga lang wala tayong may papakita, wala tayong stock. Pag sa Devastator, dito sa harapan, ang load. Yan. So, ito yung rubber ball. So, pag load, pasok mo lang yan dyan. Yan, pasok, tapos lock. Iikot mo lang ng isang beses. Yan. Tapos, ito naman po yung quick pressing. Yan, makikita nyo po dyan. Yan, push. So, pinupush po ito. Pero pag hindi nyo gagamitin, huwag nyo pong ipupush. Hayaan nyo lang i-stock. Ipupush nyo lang pag kailangan nyo gamitin. Ngayon, to release the quick pressing, ikot nyo lang, sir, counter clockwise. Ayan. Tingin silicone oil. May libre pa siyang silicone oil, sir. So, ito, sir, nilalagyan po ito ng silicone oil. Yan. Papatakan lang natin ng silicone oil. And then, ang load ng CO2, pag ganyan. Sa mga ibang model, airgun, pag ganyan, ang load. Kasi nandito yung bulb. Sa kanya kasi andito. Yan. Yung quick pressing. Yung pinaka karayom. Yan. Yan. Yung sa gitna na yan. So, ganyan ang load. Yan. So, ganyan ang load. Ayan, sir. Oh. Tapos, ihigpitan nyo lang. Yan, may spring kasi yan. Makikita nyo. Ayan. Higpitan nyo. Ngayon, ang higpit, clockwise naman. And then, sir, pag mahigpit na yan, hindi nyo na maiikot. Okay? Hindi nyo na maiikot. Ngayon, yung CO2 na nandyan, wala pa pong butas yun. Kumbaga, hindi pa siya punctured. Kasi hindi pa naman natin siya. Ito, hindi ko pa po pinalo. Pero once napapaluin ko na to, mapapunctured na yung CO2. So, yun po. Kung kailangan nyong gamitin, paluin nyo. Pero kung hindi nyo naman po gagamitin, hayaan nyo lang siya. Na ganyan. Papaluin nyo lang pag gagamitin nyo. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo na hindi pa nabubutas yung CO2. So, yun yung kagandahan sa TR50. Kasi kahit nai-stack mo lang dyan, naka-ready lang yung CO2, pag kailangan mo lang gamitin, paluin mo. Pero pag hindi mo kailangan gamitin, ayan, walang butas. So, ibig sabihin, nandyan lang yan, naka-ready lang. Unlike doon sa mga ibang model natin, na pag nilagay mo siya, kailangan higpitan mo kaagad. Kasi medyo matagal yung pag-load eh. Ito, split lang. 1 segundo nga lang eh. Mapapuncture mo na yung CO2 eh. Split lang ng 1 second eh. So, yun, usually sa ibang bansa, ginagamit siya pang home defense. Kasi 7.5 joules, malakas yan. So, ito, at mabilis din siyang ma-activate yung CO2. Hindi katulad ng ibang model, mag-aalen ka pa. Yan, maghihigpit ka pa. Ito, pupush mo lang o papaluin mo lang, split lang, 1 second.
ano na, ready to use na yan. Ayan sir. So, ako personally, meron ako nito eh. So, madali siyang gamitin at maganda rin, malakas. So, pag kailangan mo siyang gamitin, yun nga, papaluin mo. Tapos, once na inactivate mo na to, makikita mo dito yung indicator pin. Yan, yung pressure pin. Aangat yan. Sa ngayon po, nakalubog pa yan. Ngayon, pag pinalo mo to, aangat. Tapos, may kulay pula. Ibig sabihin, ready to fire na yun. Okay, so kailangan, pag inactivate yun na, or kailangan, kapag ka nabutas na yung CO2 sa loob, kailangan na i-release nyo sir. So, ang way ng pag-release, hindi dito. Kailangan yung iputok. Kailangan yung iputok ng may bala. Bawal din siyang iputok dry fire na walang bala. So, once na napalo nyo na to, kailangan wag nyong patagalin sa unit na andun yung pressure. Kasi pwedeng pwedeng magkaroon ng premature leak. So kailangan once na pinalo mo, iputok mo kaagad. Up to ang estimate natin dito up to 6 magazines. So 6 yung laman niyan, so up to 36 to 40 shots. Yan. So mamaya i-explain ko rin kung paano. So ito papaluin ko na sir ha. Papaluin ko to. Tamang palo lang, makikita nyo aangat yung indicator pin. So, ito na sir. Ayan. So, nakikita nyo pong umangat. Yan. Nakaangat na po at mayroon siyang kulay pula nga. Ngayon, ready to fire na yan. So, kailangan hindi mo to patagalin ng matagal na may pressure na. Lalo't marami pang pressure kasi pwedeng karoon ng premature leak. So, once na pinalo mo to, gagamitin mo kaagad. Okay? So, ngayon, ipuputok natin hanggang 6 na magazines bago nyo po i-release. Bawal kasi siyang i-release yung CO2 sa pamamagitan ng quick pursing kasi pwedeng lumipad, pwedeng nga sumabog to, pwedeng lumipad tong indicator pin. Yan, so kailangan mo siyang iputok at kailangan may bala. Okay, so ipuputok natin siya ngayon bago natin i-release. I-release lang natin kapag medyo mahina na yung CO2. Okay, so ipuputok natin sir. Okay, so testing sir. Again, this is the TR50 Tactical Revolver T4A by Yomarex, caliber 50. Okay, ready to fire. Firing. Oh. Sa sobrang lakas, alog talaga yung plate. Bagsak lahat. Babagsak din yung plate. Oh. Malakas talaga siya. 7.5 joules pa naman. Yung mga ibang airgun natin nasa 3 joules pa yun. 3 joules lang yun. Ito 7.5. Dinoble niya. Wala na. So ngayon sir, mag-load tayo ulit. No? Kumbaga pahihinain natin yung pressure bago natin i-release. Okay? Mag-load lang ako sir. Okay, so pangalawang magazine tayo sir. So load lang natin. Tapos iikot lang isang beses. Yan, inayos ko lang yung target plate kasi tumagilid po. Okay, firing. Lakas, no? Okay. So, tapos na po ang pangalawang magazine. Ngayon, maglo-load tayo ulit, sir. Pangatlong magazine naman.
Okay, pangatlong magazine tayo, sir. Aray, pumanta sa akin. Wala na. Sakit. Bumanda lang yun, ha. Masakit. Pangatlong magazine, pang-apat tayo, sir, na magazine. Pang-apat. Hello tayo ulit. Okay, pang-apat, sir, na magazine. Sa sobrang lakas, pati yung plate natatangay niya. So, load tayo, sir. Pang-limang magazine naman. Okay, pang-limang magazine po. Dito naman tayo sa papel. Pang-anim na magazine, sir. Pang-anim. Yun. Ayan, so mahina na. So sa pang-anim na magazine, medyo mahina na. So ngayon, that's the time na i-release na natin. So bawal po siyang i-release kasi ng malakas pa. Okay, so pag-release, iikot nyo lang, sir, counterclockwise. Ayan. So medyo mahina na yung pressure na ilalabas niya. Tapos yung indicator pin, bumalik na siya sa dati. Ayan. So pag-release naman ng CO2, ikot nyo lang din ulit. Ayan. Ngayon, sir, kung gagamitin nyo pa, ipahinga nyo lang muna kasi malamig pa siya eh. Mga 5 to 10 minutes bago nyo siya gamitin ulit. Okay. So, balik ng cup. Impitan lang natin clockwise. Yan, hanggang sa hindi nyo na siya maikot. Okay? So, again, this is the Caliber 50 Tactical Revolver T4A. Yan. Talsik lang yun, ha, pero masakit. Pati yung target plate, tangay eh. Yan. Tinangay niya sa lakas ng impact. Okay, so again, this is the Umarex T4A Tactical Revolver Gen 2. Yan, napakaangas, napakaganda. Yan, sir. Thank you po.